Hello! In today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng problems na may kinalaman sa angles of elevation and depression. So simulan natin dito sa illustration na ito. So imagine mo ikaw tong tao na ito at kapag tumingin ka straight sa kapantay ng iyong mata ay makaka-form ka ng horizontal line of sight. Now imagine na mayroong ibon sa taas. At titingnan mo yung ibon na yon. So from your eyes, papunta dun sa ibon, ay makakagawa tayo ng line. At yung line na yan ay tinatawag na line of sight above observer. So mula dito sa horizontal line of sight, papunta dito sa line of sight above observer, ay makaka-form tayo ng angle. At yung angle na yan ay tinatawag na angle of elevation. So, ang angle of elevation ay palaging nasa taas ng horizontal line of sight. At nabubuo ito kapag tumingin pataas yung observer. Ngayon naman, imagine mo na nasa taas ka ng building or nasa tuktok ka ng building. At dito sa baba ay may nakita kang kotse. So, kung titingin ka pababa doon sa kotse na yon ay makaka-form ka ng line. At yung line na yan ay yung line of sight below observer. From horizontal line, pababa dito sa line of sight below observer ay makaka-form ng angle. So, yung angle na yan ay tatawaging angle of depression. So, again, angle of elevation yung kulay green at iyan ay sa taas ng horizontal line of sight. And angle of depression itong kulay dilaw at iyan ay palaging nasa baba ng horizontal line of sight. So, mahalaga na pamilyar tayo sa basic idea ng illustration na ito. So ngayon naman ay mag-proceed na tayo sa mismong problem na involve itong angle of elevation and depression. So since problem solving nga ito, napakahalaga na maunawaan natin at ma-imagine natin kung ano yung tinutukoy nung problem. So isa-isahin natin. So dito sa una, a tower is 15 meter high. So meron daw tower na may height na 15 meter high. So i-drawing na agad natin, merong tower. Ang height ng tower na yan ay 15 meters. So, Eiffel Tower yung ginamit natin na illustration. So, kapag tinuloy natin, at a certain distance away from the tower, an observer determines that the angle of elevation to the top of it is 41 degrees. So, meron daw observer. And notice na ang binanggit ditong word ay angle of elevation. At dahil angle of elevation yan ay nasa taas ng horizontal line of sight. So, ilagay na natin yung observer. So, ito yung observer natin. At sabi dito, at a certain distance away from the tower. So, meron daw distance. So, lagyan natin ng line from the observer papunta dito sa base ng ating tower. Sabi dito, determines that the angle of elevation. So, again, ang angle of elevation ay nasa taas ng horizontal line of sight. To the top of it is 41 degrees. So mula daw sa observer, kapag tumingala siya sa tuktok ng tower, makaka-form daw ng angle na 41 degrees at yung angle na yon ay angle of elevation. So lagyan na natin yung horizontal line of sight mula sa observer papunta sa base ng tower at titingin siya dito sa tuktok ng tower, makakagawa tayo ng line of sight above the observer. So again, ang word dito is angle of elevation. So from this horizontal line of sight ay magkakaroon tayo ng angle at yung angle na yan ay 41 degrees na ibinigay dito sa ating given. Again, angle of elevation is 41 degrees. At ang angle of elevation is always above the horizontal line of sight. So 41 degrees yung ating angle of elevation. So ngayon, mapapansin natin na obvious naman na triangle yung nabuo natin. So buuin na natin yung triangle. So this is a right triangle. Now, ang tinatanong sa atin, how far is the observer from the base of the tower? So yung observer papunta sa base ng tower. So ito yung observer natin. Ito yung base ng tower. Ang tanong ay gaano daw kalayo. So para i-represent yung distance ng side na to, lagyan lang natin ng letter X. So, yan yung kukuhanin nating value para malaman natin yung distance from the observer papunta dito sa base ng tower. So, para masagutan natin yan, ay gagamitin natin yung topic ng trigonometric ratios, yung SOHCAHTOA. So, kung di ka familiar sa SOHCAHTOA at kung paano gamitin ito sa pag-solve ng right triangle, may ginawa akong video. So, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin para maunawaan kung paano mag-solve ng triangle using the SOHCAHTOA method.
So dahil ito na yung topic, ipagpapalagay ko na marunong na kayong gumamit ng SOHCAHTOA. So ang first step na gagawin natin ay isulat yung mga given. So lagay natin given. So ang first given natin ay 41 degrees at yung theta yung kanyang nire-represent. Ang second given natin is meron tayong given na 15 meter. Pero ang tanong, anong side siya ng triangle? So ito yung angle natin at ito yung 15 meter. So ito ay opposite side ng ating angle. So yung 15 meter is the opposite side kasi ito yung ating angle at ito yung ating opposite side. So again, kung nalilito pa kayo kung paano i-identify yung sides ng triangle, panoorin nyo lang ng paulit-ulit yung video na ginawa ko patungkol dyan and sigurado na mauunawaan ninyo paano mag-identify ng side. So again, 15 meter is the opposite side. Ang isa pa nating given ay itong x. So ilagay natin si x and then wala siyang value kaya nilagyan ko ng question mark. And ang tanong ay anong side siya ng triangle. So since ito yung ating angle at ito yung side x, ito yung katabi niyang angle. So therefore, x is the adjacent side of the triangle. So, kompleto na yung ating given. Meron tayong 1 degree at 2 side. So, kapag naisulat na natin yan, titingnan na ulit natin itong SOHCAHTOA. So, since ang given natin ay opposite side saka adjacent side, pipiliin natin dito sa sine, cosine, tangent kung alin yung mayroong opposite at adjacent. And obvious naman na itong tangent ang may opposite and adjacent. So, lagay natin sa solution yung ating formula na gagamitin, tangent. So, doon sa tatlo, tangent lang ang pwede natin gamitin dahil iyan lang yung may opposite and adjacent. So, ituloy natin yung solution. So, copy lang natin yung tangent. And for theta, palitan natin ng 41 degrees kasi iyon yung value ng theta natin. Equals opposite. Ano ang value ng ating opposite? We have 15. Over, ang value ng adjacent natin ay wala. So, lagay lang natin x. So, kailangan nating isolve si x. So, gawin natin, mag-multiply tayo both sides ng x dahil x yung nasa ilalim natin. So, multiply both sides. So, yung dalawang x na to, sa baba sa taas ay makakancel. At ito na yung magiging equation natin. So, as you can see, nalipat lang yung x dito sa left side ng equation. So, kung gusto nating isolve si x, kailangan matanggal yung tangent 41 degrees. So, ang paraan para tanggalin natin yan ay mag-divide tayo both sides of the equation ng tangent 41 degrees. So, sa kaliwa, divided by tangent 41 and sa kanan, divided by tangent 41 so that itong tangent 41 na nasa kaliwa ay makakancel. Matitira si x equals and then we have 15 divided by tangent 41. So from here, ang kailangan na natin gawin ay gumamit ng scientific calculator at pindutin natin yung 15 divided by tangent 41 degrees. So ngayon ay pindutin na natin. So we have 15 divided by tangent 41. So ang nakuha nating sagot ay 17.255. So kung ira-round off natin yan into decimal places, so magiging 0.26 kasi 5 na yung pangatlong number natin. So ang sagot natin ay 17.26. So lagay lang natin 17.26. So ang distance daw from the observer to the base of the tower ay 17.26. So ngayon naman ay sagutan natin itong second example. So again, ang keyword ay kailangan maunawaan at ma-imagine natin kung ano yung scenario dito sa ating problem. So simulan natin. So from an airplane at an altitude of 1,200 meters. So first, meron tayong airplane or eroplano. Ang height daw nito ay 1,200 meter. So i-drawing na natin yung eroplano. Lagay na natin yung height na 1,200 meter from the problem. So sabi dito, the angle of depression to a rock on the ground measures 28 degrees. So since this is angle of depression, ito ay nasa ilalim ng line of sight. So i-drawing muna natin yung rock. So dito na lang rin natin ilagay yung rock. So again, ang angle of depression daw is 28 degrees. So from the airplane ay maglagay lang tayo ng line of sight below the observer.
So kung nandito yung ating observer, so nandito yung ating horizontal line of sight. So ang sabi dito, ang angle of depression daw ay 28 degrees. So lagyan natin ng 28 degrees itong angle of elevation na ito. So again, ang angle of elevation ay nasa ilalim ng horizontal line of sight. So ito yung horizontal line of sight at nasa ilalim siya. So next, ang kukuhanin natin ay distance from plane to the rock. So ito yung ating plane at ito yung ating rock. So ang kukuhanin natin ay yung distance, yung haba nung line na yan. So lagyan lang natin ng letter X para i-represent na iyan yung kukuhanin nating value. So again, obvious naman na triangle yung nabuo nating shape. So kumpletuhin na natin yung ating triangle. So meron na tayong tatlong given, dalawang side at isang angle. But the problem is, nasa labas ng triangle yung ating degrees. Kasi nga, ang angle of depression ay laging nasa labas ng triangle kasi ito yung ating horizontal line of sight. So, paano yan mapapasok dito sa ating triangle? So, gagamitin natin yung tinatawag na alternate interior angle. So, yun ay nabubuo kapag may dalawang parallel line na kinat ng transversal. So, hindi na ako masyadong magtatagal sa pag-explain kung ano yun. Ang ibig sabihin lang nun, itong 28 degrees is also equal dito sa angle na nasa loob na ito. Kasi nga, yan yung alternate interior angle ng dalawang parallel line. So ngayon ay nasa loob na yung ating degrees. So we have 28 degrees, X dito sa side na to, and 1,200. So kompleto na yung ating given, sagutan na natin. So first is isulat natin yung mga given natin. So ang una nating given ay 28 degrees at yun yung ating theta. Second given natin is yung 1,200 meter at anong side siya ng triangle. So again, ito yung ating angle at ito yung ating opposite side. So lagay lang natin opposite side. And then, ang last na given natin ay itong letter X. At ang tanong, anong side siya ng triangle? So yung X na to is the hypotenuse side of the triangle. Dahil ang hypotenuse, ito yung pinakamahabang side ng triangle. So, obvious naman na yan yung pinakamahabang side. So, yung X na to ay hypotenuse. So, after nating maisulat lahat ng given, yung isang degree at dalawang sides, ay tingnan na ulit natin yung SOHCAHTOA TOA. So, tingnan natin kung alin dito sa sine, cosine, tangent ang mayroong opposite at hypotenuse. So, sa sine, cosine, and tangent, ito lang, sine lang ang mayroong opposite over hypotenuse. So, ito yung gagamitin nating formula. So, sulat lang natin, sine theta is equal to opposite over hypotenuse. And then, tuloy lang natin yung solution. So, copy lang natin yung sine. So, for theta, ang given natin is 28 degrees. So, palitan natin ng 28 degrees equals opposite side. So, ano yung value ng ating opposite? So, sa ating given, ang value ng opposite ay 1,200. So, palitan lang natin ito ng 1,200 over hypotenuse. May value ba yung hypotenuse natin? Wala. So kung ganyan, lagay lang natin dito sa ilalim ay X. So kagaya ng ginawa natin kanina, merong X sa ilalim para malipat natin siya dito sa kaliwa ay mag-multiply tayo ng X on both sides of the equation. So that makancel yung dalawang X na ito. At ang matitira sa ating equation ay ito. At kung gusto nating isolve yung value ng X para mawala yung sine 28, ang paraan natin ay mag-divide ng sine 28 on both sides of the equation. So, divide, cancel. Itong sine 28, matitira si X equals. So, isolve na natin sa ating scientific calculator yung 1,200 divided by sine 28 degrees. So, pindutin na natin 1,200 divided by sine 28 degrees. So, ang nakuha nating value ay 2556.065. So, kung puputulin natin yan in 2 decimal places ay magiging 0.07 kasi 5 na yung kasunod nung 6. So, lagay lang natin 2556.07 meter at yan na yung ating sagot. So, ang distance daw mula sa eroplano papunta dito sa bato ay 2556.07 meter. So, sagutan natin itong last example dito sa video na ito. So, isa-isay natin yung problem.
So from the top of the control tower, 250 meter tall. So meron daw control tower, ang height niya ay 250 meter. So lagay na natin yung control tower, lagay na natin yung kanyang height na 250 meter. So sabi dito, an airplane is sighted on the ground below. So mayroon daw eroplano na nakita, ang keyword ay below at nasa ground. So isulat natin yung eroplano. So nasa baba lang siya at hindi siya lumilipad. So sabi dito, an airplane is sighted from the top of the tower. So nandito yung observer at titingnan itong eroplano. So ganyan yun. So from the top, papunta sa eroplano. So sabi dito, if the airplane is 170 meter from the base of the tower. So mula daw dito sa eroplano, papunta dito sa base ng tower, ang distance ay 170 meter. So lagay lang natin dito yung 170 meter. So ngayon, kumpletuhin lang natin yung ating triangle. Lagyan lang natin ng vertical line. So ang tanong, find the angle of depression. So ang hinahanap ay angle of depression of the airplane from the top. Mula daw dito sa taas ng control tower. So again, ang angle of depression, kung nandito yung ating horizontal line of sight, so nandito yung ating angle of depression. But since walang binigay at iyon yung hahanapin natin, find the angle of depression. So wala pa siyang value kasi iyan nga yung sasagutin natin. So again, nasa labas yung ating angle. So kailangan nating ipasok yan. So mapupunta siya dito. So mayroon tayong angle dito. So ngayon ay kumpleto na yung ating given. Meron tayong isang angle, iyon yung nawawala. At mayroon tayong dalawang side na given. So isulat na natin yung mga given. Simulan natin sa theta. Pero walang value, kaya ang nilagay lang natin ay question mark. So yan yung sasagutin natin. Ang susunod na given natin is itong height ng tower, which is 250 meter. At ang tanong, anong side siya ng triangle? So ito yung ating angle at ito yung 250. And itong 250 ay opposite side of the angle. Ang next na given natin is 170 meter. So ito yung ating angle at katabi niya yung 170. So meaning to say, ito yung ating adjacent side ng triangle. So kompleto na yung ating given, isang angle at dalawang sides. So tingnan na ulit natin itong ating SOHCAHTOA. And pumili tayo dito sa tatlo kung alin dyan yung merong opposite at yung adjacent. So ang pwede natin gamitin dito is itong tangent kasi meron siyang opposite at mayroon din siyang adjacent. So sulat lang natin yung formula. And then next step ay substitution. So isulat lang natin yung tangent. Ang value ng ating theta ay wala. So ilagay lang natin theta equals. So opposite, ano yung value ng opposite natin? Mayroon tayong 250 over adjacent. Ano yung value ng ating adjacent? We have 170. Okay, since ang hinahanap natin ay itong angle at siya na lang mag-isa sa kaliwang side ng equation, so pwede na natin itong pindutin sa ating mga scientific calculator. So dahil angle yung ating hahanapin, kailangan natin itong gamitan ng arctangent. So dito sa calculator na gamit ko, nakalagay na agad na tangent raised to -1. So ito na agad yung pinindot ko. Pero sa ibang mga calculator, kailangan nyo pang pindutin yung shift, saka nyo pipindutin yung tangent at ganito yung lalabas, tan raised to -1. So arctangent 250 divided by 170. So ang sagot natin ay 55.78. So isulat lang natin yung 55.78. So since angle yung hinahanap natin, nilagyan lang natin ng degree symbol. So yan na yung ating sagot. Ang angle of depression daw from this line of sight pababa dito is 55.78 degrees. So yun lang, sana ay nakatulong sa inyo itong simpleng tutorial na ito. Kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyong kalimutang i-like at huwag mo rin kalimutang mag-subscribe kung bago ka sa channel na ito para ma-update ka pa sa mga bagong release na tutorial na kagaya nito. So yun lang, maraming salamat.